Hello everyone, welcome to my channel at ngayon naman ay mag-aaral tayo ng math module. So, ayun, unang-una is ano nga ba yung math module? So, ang math module ay isang Python 3 standard library that provides standard mathematical constant and function. So, etong math module, siya yung pinaka-basic sa lahat na pwede nating gamitin. And, ayun nga, pwede natin siyang gamitin sa mga trigo, square roots, logarithms, and marami pang iba. So, ayan, let's start. So, i-open natin yung ating Python. So, ayan. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-import. So, new file. Ayan, ito yung pinaka-need natin. So, ang pinakauna nating gagawin sa math module ay kailangan nating i-type yung import math. So, wait. So, ayan, mahalaga siya. Ito yung pinaka mahalaga sa lahat. Dapat i-import natin tong math. Kasi hindi siya gagana kapag walang ganyan. So, ayan, lagyan natin ng ano. Para gumana ang math module. So, ayan. Import math. So, ayan. Kailangan natin siya kasi siya yung built-in module. So, wala nang installation na kailangan nating gamitin. Diba? So, ayun. Magbigay tayo ng mga example dito. Okay? Simulan natin sa mga basic functions. So, ayan, basic functions. Unang-una, itong math square root. So, itong math square root, ito yung nagbabalik sa mga square root ng lahat ng mga ating variables or mga value. So, kunwari, magbigay tayo ng example. Square root of let's say square root of 100. So, ayan. Tapos, ilalagay natin dito yung math dot square root. So, sa square root, ayan, makikita naman natin yan once na naglagay tayo. Kasi ito na yung pinaka function natin. Itong built-in function natin. Itong math. Ayan. Yung tinype natin. So, ayan. Math dot square root. Ayan. Ganyan siya. Tapos, ilalagay natin yung 100. Ngayon, ayan. Okay na. Ngayon, kapag ni-run natin siya, so, ito yan. Run module. And, pwede nyo siya dito or kung gusto nyo na mas mabilis, dito sa keyboard, makikita natin ito. F5. So, pindutin lang natin tong F5 or ito. Tapos, isa-save. Kailangan nating isave yan. So, kunwari, ilagay na lang natin dito sa desktop. So, module sqrt save. So, ayan, makikita natin na ang square root ng 100 ay 10.
So, ganun siya. Kailangan natin siyang i-run para makita yung sagot. So, mahalaga tong math square root na yan. Mahalaga. Lagay natin. Math dot square root para ang program. Ganyan. Next example ay sa MathPy. Okay? Itong MathPy, isa siyang constant. So, makikita natin ang value ng MathPy. So, ayan. Print ulit. Tapos, value ng pi. Yan. Ay, mali. Next ay pipindutin natin ang math dot. Hindi na square root ang gagamitin natin, kundi ang etong MathPy na mismo. Ito, makikita natin dyan. MathPy. Para makita natin yung value nan. So, ayun. Run ulit natin. Okay. So, ayan. Makikita natin na ang value ng pi ay 3.14, 1592, 653, 589, 793. So, ayun siya. Next ay, itry naman natin yung Euler's number. So, print ulit. Value ng E. Lagay na lang natin E. Okay, next math.e. So, ganyan. Run ulit. So, makikita natin yung value ng Euler's number. So, ayang pinakita ko, ito yung mga basic function. Basic functions ng math module. Okay? Naman ay dito tayo sa mga trigonometric function. So, lagay natin functions. So, ngayon, for example, gusto natin malaman yung value ng cosine of 1. So, ilagay lang natin print, tapos parenthesis, tapos cosine ng 1. So, lagay natin cosine ng 1. So, next, ang ilalagay natin dito ay math dot. So, ilagay natin yung cosine. So, math.cos. Ayan. Makikita naman natin sa screen na nandito rin ang cosine, di ba? So, part pa rin siya ng math module. So, ilagay natin yung 1 kasi hinahanap natin yung cosine of 1. Ayan. So, parenthesis. So, kapag niran natin yan, makikita natin ang cosine of 1. So, ayan. Ang cosine of 1, ayan, makikita natin. So, ganun siya. Ganun gumagana ang math module sa mga trigonometric function. Isa pa, let's say, eto, samahan natin ng pi. So, lagay natin sine naman. Sine ng pi divided by, so, divided by, let's say, 4. Okay? 4. So, ayan, ganun pa rin.
So, next ay, dahil hinahanap natin ang value ng sine, ang sine ng pi over 4. So, hindi natin ilalagay ang cos dito, ang cosine. Ang ilalagay natin ay sine. So, ayan, mat.sine. Ayan, parenthesis ulit. Maglalagay tayo ulit ng mat.pi. Pi ang ilalagay natin kasi alam naman natin na isa rin siyang function sa math module, di ba? Ayan, makikita natin dito sa pinakauna na naging example natin. So, ayan, over 4. Ayan siya. So, i-run natin. So, ang sine ng pi over 4 ay ito. Ayan, makikita natin sa screen. So, ganyan siya. So, next. Ayan. Pwede nating gamitin tong trigonometric function para ma-sure natin yung lahat ng angle ng trigo ay nasa radians. So, ganun siya. Okay? So, next. Etong radians and degrees conversion. So, i-convert naman natin yung radians and degree. So, ganito siya. So, lagay muna natin ang radians and degrees conversion. Okay? So, ayan. So, for example, ay print tapos 90 degrees. So, dito sa example na to ay gusto natin makita itong 90 degrees sa radians. So, ilagay natin in radians. I-convert natin itong 90 degrees sa radians. Okay? So, ayan. Lagay ulit natin. And next naman ay ilalagay natin dito ang mat.radians. Okay? Ganyan. Ilalagay natin yan. Mat.radians. Kasi yun ang gusto nating makita or makonvert. So, 90. Parenthesis, run. Ayan. So, makikita natin yung conversion ng 90 degrees papunta sa radians. Ayan. Kung 2 decimal, so 1.57 ang radians nan. So, next naman ay gusto naman natin makita itong print, kunwari ay 10 radians in degrees. So, ayun, dito naman gusto naman natin makita yung degrees na itong 10 radians. Gusto nating i-convert sa degrees itong 10 radians. So, ang gagawin natin ay mat.degrees. So, degrees. Ilalagay natin yan. Degrees. Ibahin natin tong example. Let's say pi. So, may value naman tayo ng pi. So, pi radians. Okay? Pi radians. So, mat degrees na itong mat.pi. So, dahil isa rin naman siyang function ng math module itong mat.pi. So, ayan, mat.pi ang ilalagay natin. Okay? So, run. So, makikita natin itong degrees ng pi sa radians ay 180. So, kapag kinonvert natin itong pi radians sa degrees, ang makakalabasan niya ay 180. So, ayun, ganun siya gumagana. Ganito gumagana ang math module. Siya yung pinaka basic sa lahat. Okay?
tatapusin ang ating tutorial sa paggamit ng math module. So, I hope na may natutunan kayong lahat. So, bye-bye!